Yan po mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po tayo sa part 3 na po ito ng ating pong YouTube vlog. Ngayon pong umaga ay pagpapatuloy ko po yung pagwawiring ng ulo na kinonversion sa right hand drive to left hand drive. Ngayon po, kung mapapansin po ninyo dun sa unang video, nailatag ko na po yung yung wiring. Yan. Yung pangalawang video ko po dun sa part 2. Ito na po yung part 3. Part 3 po ng video. Ngayon po binaklas ko po yung manubila kasi yung manubila airbag type. Hindi rin po tatali yung combination switch. Kailangan po itong old model. I-convert po natin yan. Ma-mounting conversion. Ayan. Ito po yung modelo. Kung mapapansin po ninyo, manipis. Yung old model, medyo makapal. Makapal po baga. Yan ay manipis. Ngayon dito tayo gagawa ng conversion nito para pasok yung old model. Imamanual po natin yung busina. Mapapansin po ninyo ang busina nito. Yan, manual. Yung busina po nito electronic. Yan. Ang problema po dito sa mga modelo, pagka na-turn na po ninyo na napakarami, napuputol yung rewind sa loob. Yan yung pagkakaiba ng airbag type dito sa manual. Pagka inikot mo po yan, pag sumubra ka po dyan mga 10 ikot, yung loob po niya napuputol na. Meron pong limit yung turns nito. Hindi gaya po nitong manual, kahit 100 turns hindi siya mapuputol hanggang di lumilipis yung contact point niya dun sa ilalim. Yan. Kaya medyo mga kaibigan, medyo mahihirap-hirapan po ang inyo pong likod sa pag-convert nito kasi napakarami pong ililipat. Kung mapapansin po ninyo yung power window sa kabila, nandun po yung mga control. Babaklasin po rin yan, ililipat dito sa kabila. Yan, nandito yung single control. Malaki-laking trabaho po yan. Signal light. Mga signal light. Marami pong gagawin dito. Pansin po ninyo. Yan, pati mga airbag pagaganahin po airbag. Yan. Yung wiper po, na-convert ko na po. I-convert ko na po yung wiper. Gumagana na po yung wiper. Yung mga indicator, gumana na din po yan. Yan, kung mapapansin po ninyo, umilaw na po yung battery oil. Lumabas yung indicator ng clutch. May problema pa po. Meron pang kulang pisa yan dyan. Yan, gumana na po yung oil. Problema po nito, walang susi. Kaya po, tinanggal ko muna yan. Sinungkit ko muna na screwdriver yan. Yan. Mapapansin po ninyo yung combination switch. Pasok po yan sa konektor ng modelo. Kaya lang yung pagka sinaksak po dyan, mayroon pong pagkakaiba po yan dyan. May puputok na fuse yan dyan. Hindi po pwede ito. Kasi yung ginamit po nating wiring ay doon sa original na wiring. Yan po. Yan. Marami pong babaguhin. Kaya medyo po mahirap-hirapan ang inyo pong likod. Mapapansin po ninyo yan. Pagdating po sa aircon, isa pa rin po yan. Hindi po pwedeng ipasok itong digital control. Hindi po pwede dyan. Magkaiba rin po yung connector. Yung connector po nitong manual, yan lang po yung pasok sa dating wiring. Kaya po, meron po tayong, mapapansin po ninyo sa video ko, medyo mahaba po ito kasi maybe 5 days po siguro bago po ito matapos. May part 1, may part 2, may part 3. Ito pong part 3, nagtatapping na po ako. Naumpisahan ko na po yung
ibang mga function. Meron na pong ilaw yan. Gumana na rin po yung power window. Yan. Gumana na rin po yan. Yung kabila na naman ang gagawin ko po. Yung mga itaas po wala pang connection niya. Kung makapansin po ninyo, nandito yung wiring yan. Ito yung room light. Ngayon yung supply niya nasa kabila po, nandun. Nasa kabila po yung supply niya. Ayun, yun. Nandiyan po ang output ng room light. Kaya hindi pa rin po yung gagana. Yan. Ito rin po yung power jack niya ay gumana na rin. Okay po, may accomplishment na po tayo. Medyo malapit-lapit na pong matapos yung unit. Yan. Kaya ngayon po ang project po natin, babalik na po yung ibang cover, kabilaan. Kukuha po tayo, makapansin po ninyo ito. Yan, nandito po yung isang signal light. Magkakaroon tayo ng cross wiring. Lipat kabila yung wiring kasi hindi pa po naka-convert pala yung wiring nito. Yan, nandito pa yung kabilang side. Okay po. Yan po mga kaibigan. Ay, kabit ko na po yung isang bracket ng manual. Mapapansin po ninyo yan. Kasi susuklo ito dun sa isa eh. Pinutol ko na po yun. Ngayon, yung tumapat naman po yung butas oh. Dun sa kabila. Ganun din po yung kabila. Yan. Kaya may kakabit na po natin yung combination switch na manual.
Napamali po yung estimate contract po natin ito kasi kala ko po ay dugtong lang yung wire. Kasi importante po mga kaibigan, pag nag-estimate tayo ng sasakyan, dapat bisitahin muna po natin yung unit bago natin mag-estimate ng presyo. Kasi gaya po nito, nag-estimate po ako nito, wala ako sa unit. Estimate price lang po yung computation ko dito. Hindi ko alam na conversion pala. Lipat wiring pala. Ngayon, medyo hindi na po natin tanggihan kasi nakapag-price na po tayo. Talaga tatapusin po natin ito kahit medyo po lugi tayo sa sa presyuhan. Kasi po ay ganito naman sa buhay ng electrician, mga po, minsan kikita ka, minsan talo ka, minsan naman po patas lang. Wala naman po tayong gaanong puhunan dito kundi skills, yung talent lang po natin. Pero minsan po talaga dapat magaling tayo mag-estimate. Kaya po nito medyo napamali po yung estimate natin na puro conversion po yung nangyari dito. Kaya medyo po matagal na sagupaan po talaga ito. Pagpapatuloy po natin yung convert. Kung mapapansin po ninyo mga taga-subaybay, naka-manual po yan. Ngayon, yung kayang manubila, naka-airbag, hindi rin po pwede, hindi rin po magagamit. Meron naman po tayong panibagong convert niyan. Ito. Ito po, i-dislocate po natin yan, lilipat natin yan ng koneksyon. Kasi ito na po yung modelo. Ito po mga ganitong klaseng mga klaseng busina. Hindi po ito pwedeng iikot ng ilang times. Kasi may limit lang po yung torques niyan dito sa loob. Mga 20 ikot lang, mga 20 rounds. Sumubra ka pa dyan, puputol na yung rewind dyan sa loob. Hindi gaya ng manual ito, hanggat di nauubos yung bato. Hindi siya mawawala ng busina. Yan, i-adapt natin ito dito. Kailangan lang po hindi sasabit ito dun sa pag-ikot ng steering. Yan, imamounting natin yan dyan. Po mga kaibigan, gumana na po yung signal light. South.
May problema po ang timing ng wiper. May di gaanong nakatiming yung wiper. Headlight na po. Okay, ano po, wala naman pong sumasabit ano. Kung mapapansin po natin, kumapal yung combination switch. Kaya po nagbawas tayo ng kaunti rito. Tapos bawas tayo sa ibabaw. Kinat natin yung ibabaw niya. Ayan o. Kasi hindi makakapasok yung cover. Ayan. Hindi makakapasok. Kaya kailangan po ay lakihan ito. Kaya po yan, nilakihan ko po yan. Ayan. Tapos kung gaano yung diagdag na kapal nun, ganon din yung bawas ng kapal na kinating ko dito. Yan, nilagari ko po. Yan, sasakto na po yan. Kasi kung hindi natin mabawasan ito po, babanggayan dito sa coil na ito. Kaya yan, lapat na po yan. Pasok na po yan. Yan. Okay po mga kaibigan. Tapos ko na po i-convert yung manubela ano po. Yan. Okay na po yung cover. Salamat naman po at tumapat naman po yung butas. O ayan. Tanggal po kasi yung susi. Kasi wala yung susian. Wala yung ignition switch. Nawawala pa yung ignition switch. Kaya dinukot ko muna yan. Screwdriver muna ang ginawa ko. Ngayon, ang original nito sa susi battery relay. Ngayon may dati na siyang linya direct to battery relay. Yan. Meron siyang sekreto dito na push pull switch. Yan. Yan ang pinaka safety on off. Yan. Bago siya tatawi dito yung kuryente niya. Yan po karamihan kasi gusto nila may battery relay silang sekreto. Okay, punta na po tayo na naman sa conversion na naman po sa room light. Bibilangin natin yung output ng room light na yun. Bubuksan ko po yung room light na yun. Ito troubleshoot ko po yung output. Lalabas yan dito. Yun naman po i-connect natin dun sa kabilang side. Yan. Padadaanin natin yan dito. Yan. Yung signal light naman dito, padadaanin naman natin yan. Yung businang galing dyan, padadaanin natin dito. Yung airbag, pupunta lahat yan dito, pabalik dito sa galing. Kung mapapansin po natin, ito yung room light. Ang output po niyan ay nandun sa kanan. Yun po yan lalabas dun sa kanan na yun. Ito, bubuksan ko na po ito. Susuplayan ko yung positive dito, lalabas yan dun. Lalabas yan dun. Tatanggalin ko po yan. Ayan po. Baklas ko na po. Ito yung spotlight. Ang control niya po yan. Yan. Spotlight. Pag diniin mo yung sa taas, yan yung room light. Papunta yan dito. May kasama pa yan. May automatic door lock pa yan dyan. Yan. Ito yung susuplayan natin yan. Yan, boss. Yan, may fixed live yan dyan ito. Kaya po mga kaibigan, para matrace po natin yung output nitong room light, pwede naman po natin tingnan yung color coding. Big size yan na red. Ano po? Para ma-sure po natin, supplyan po natin yan. Yan. Supplyan po natin yan. Makikita po natin yan. Yan, umilaw agad. Ano po? Umilaw agad.
Tapos may selector po yan dito sa taas. Yun. Yun. May door light pa siya. Yan, mapapansin po ninyo, may supply yan. Yung output niya, pupunta yan sa baba. I-trace natin yan sa baba. I-trace siya sa baba. Ayan. Ito yung lumabas. Ano po? Sana po ito. Ito yung lalagyan natin sa supply. Okay na po. Accomplishment na naman po tayo sa room light. Yan, ito po yung supply ng room light. Yan, dito po natin itatap. Room light. Tapos yung clearance light, hahanapin pa po rin natin dito. Nandito po yan sa side na ito yung top light. Yan, isasabay ko na dito yung signal light, airbags, busina, nandun sa ilalim. Signal light right, signal light left. Magkakaroon tayo ng cross wiring. Ito na yung gagawin nating room light. Ito na yung gagawin nating top light.
Ito na po yung galing sa kabila. Yan. Pag binattery relay po natin yan, automatic yan, fixed live yan. Meron na agad yan positive. Ito na po yung galing sa taas. Puro supply po yan, ano. Ito po palang red na may green. Kasama po yun sa park light. Pag pinark light mo, iilaw yung mga switch sa taas. Yan po yan. Ngayon, ito yung dalawang fixed live, itong malaki. Supply na po natin. Yan, meron na. Malapit nang madiskarga battery, mag-charge na po ako ng battery. Ito po yung park light ito eh. Hanapin ko po mamaya yung park light. May park light po yung dito. Ito na yung signal light sa kabila. Ito naman yung pabalik. Yung galing ditong signal light pupunta sa kabila. Yung kabila naman babalik dito. Ignition na po ito. Ito naman po yung kakabit natin sa top light. Pag switch natin dyan, iilaw yung taas. Ito naman po yung sa spare. Laging may pasobra para pag may nakalimutan, meron pa tayong reserva. Automatic po itong black. Naka-body ground na po yan. Hanap po tayo ng bolt na malinis. Iba-body ground na po natin ito direct na po sa body para magkaroon ng negative yung bubong yung itaas. Kasi may negative din yun papunta sa taas. Ito po dudugtungan ng wire, dugtong lang po doon sa body. Ano po. Ayun po, nakalimutan po natin na bago po pala tayo mag-wiring, tanggalin muna po, disconnect po muna natin yung computer box doon. Para in case may mag-short man dito, maprotektahan yung computer box. Para hindi po maapektuhan. Ano po, nakalimutan ko po. Magkakabit na po tayo ng power window sa kabila po. Power window.
Yan po kasi mga kaibigan, pag ginabasa ng tubig, shutdown itong memory. Yan, ang pinagagawa natin ng paraan yan. Gagana pa rin itong relay na ito. Para ito pa rin na nagkukontrol. Kasi may common negative yan sa loob. Tapos, may 3-way switch tayo ikakabit dyan. Dadaan pa rin siya dito sa relay niya.
para na lang po para po magamit pong, kasi kung mag-order pa po tayo nito, order pa tayo sa ano, Manila. Yan, takpan natin ulit.